So, next is yung adjustment. Adjustment on the psychological point of view can be defined simply as the process where the internal demands of motivation are brought into harmonious relation with the external demands of reality. So, lahat naman siguro tayo marunong mag-adjust, diba? Marunong tayong mag-adjust sa mga tao sa paligid natin. So, kung nagtatrabaho ka, dapat marunong ka din syempre mag-adjust kasi maninibago ka talaga kapag nagtatrabaho ka na, yung mga dati mong hindi ginagawa, ngayon kailangan mo nang gawin. So, example din yan yung sa may OJT nyo. Kung dati natutulog kayo ng late kasi wala namang kayong gagawin, wala kayong pasok kinabukasan, pero ngayon, nagigising na kayo ng maaga kasi malayo pa yung babiyahihin nyo para sa OJT. So, lahat naman tayo may ginagawang adjustment. So, adjustment mechanism is also called defense mechanism, used to defend the ego. Unconscious strategies people use to anxiety by concealing the source from themselves and others. So, ito yung way natin para protektahan yung sarili natin from pain, ganyan, or kaya from sadness. So, meron tayong general principle of adjustment. So, number 1 is biological level, immunological defense against disease and damage repair mechanism. So, dito sa may biological level, gumagawa yung katawan natin ng paraan para maprotektahan yung katawan natin from sickness. Kaya nga, di ba, kapag meron tayong nararamdaman na pamamaga sa ating katawan ay nilalagnat tayo. Kasi yung paglalagnat na yun yung way ng katawan natin para maprotektahan yung sarili natin from viruses na meron tayo sa katawan. And another example niyan is yung COVID, diba? Nung unang pumutok yung COVID dito sa Pilipinas, maraming namamatay. Pero ngayon na ilang years na ang lumipas, nag-adjust na yung katawan natin or na-adapt na ng katawan natin yung sakit na COVID. So kapag nagka-COVID ka ngayon, parang na lang, simpleng sakit na ubo, sipon, tsaka yung yung pagkawala nung panlasa. So yan, nakapag-adjust na tayo totally. And next naman is psychological and interpersonal level. There are learning coping patterns and self-defense. So, dito naman, sa letter B, ina-adjust naman natin yung sarili natin. Depende sa environment kung nasaan tayo. So, sa may mga tao, na nasa paligid natin, nag-a-adjust tayo dyan. And then, kunyari, napadpad ka sa isang lugar, hindi ka sanay dun sa may pagkain na kinakain nila dun. So, ikaw, dahil nga paulit-ulit na yun yung kinakain mo, paulit-ulit na yun yung tinitake mo na pagkain, later on, makakapag-adjust ka and magugustuhan mo na rin yung pagkain sa isang specific na lugar na yon. Next naman is socio-cultural level, groups of labor unions, religious organization, and law enforcement agency. So, ang example naman yan ng socio-cultural level, yung kapag nag-training ka na, kunyari, nag-apply ka sa PNP, tapos magte-training ka na, kailangan yung katawan mo mag-adjust dun sa may training kasi alam naman natin kung gaano kahirap yung training sa PNP. Talagang paguran, talagang pisikalan yan. So, kailangan mag-a-adjust ka. Kung dati, araw-araw kang naliligo, pwedeng sa training center, hindi ka na araw-araw maliligo doon. Tapos, mabilisan ang ligo. Kung dati, kumakanta ka pa sa CR habang naliligo, kaya mong tumagal doon ng 1 oras. Pero sa training center, di ba, ang ligo mo lang doon, 10 counts. So, kailangan mag-adjust ka doon sa may training center. So, yan naman yung example ng socio-cultural level. So, next naman is yung types of defense mechanism. So, may iba't ibang types yan. Number 1 is repression. Unacceptable or unpleasant impulse were pushed back into unconscious. Repression is the most direct methods dealing with anxiety. Instead of handling an anxiety producing impulse on a conscious level, one simply ignores it. So, dito sa may defense mechanism na to, sa repression, kapag meron kang problema, ang ginagawa mo lang, ini-ignore mo lang yan. Pinagwawalang bahala mo lang, na parang wala, ganyan. Yung sa feeling mo, normal pa rin, kahit na meron kang problema. Sa suppression naman, involves the individual and conscious attempt to stop anxiety-provoking thoughts by simply not thinking about it. Sa suppression naman, dito humahanap ka ng
ng paglilibangan para hindi mo maisip yung problema mo. So, for example, heartbroken ka. So, salip na magmukmuk ka sa bahay, ang ginagawa mo, nakipagkita ka sa mga kaibigan mo, nakipagkwentuhan ka sa kanila, nakipag-hangout ka sa kanila, o kaya naman, naglibot-libot ka, nag-nature tripping ka, para hindi mo maisip yung problema mo. Ayan. So, next naman is yung denial. Refers to a person's refusal to perceive an unpleasant event in external reality. So, ano naman dyan example natin sa denial? So, dito, ayaw mong harapin yung problema mo. So, ang ginawa mo, nag-take ka ng drugs. Diba yung drugs, meron siyang ibang epekto sa katawan natin. So, para hindi mo maisip or hindi mo maisip yung mga problema mo, nag-take ka na lang ng drugs para matakasan mo yung mga problema mo sa buhay. Next naman is displacement. The expression of unwanted feelings or thought is redirected from more threatening, powerful person to a weaker one. So, sa displacement naman, pwedeng, kunyari, galit ka sa may boss mo. Syempre, hindi mo naman pwedeng suntukin yung boss mo. Ang ginawa mo na lang pagka uwi mo sa bahay dahil sa sobrang galit mo pa rin sa may boss mo, ang pinagdiskitahan mo is yung partner mo or yung asawa mo. Siya yung sinaktan mo ng sinaktan. Or di naman kaya, ibinuntun mo sa may mga bagay yung galit mo. So, for example, nagbabato ka ng mga plato, sinuntok mo yung pader nyo. So, yan yung displacement. Yung galit mo, ibinubuntun mo sa iba. Ayan. So, next naman is scapegoating, blaming others for his failure. So, yan naman yung scapegoating. Sa iba mo sinisisi yung failure mo. Next is rationalization, involves the inventing of excuses or reason for behavior that is inadequate, unacceptable, damaging to personal integrity and status. Ano naman yung example dyan sa rationalization? So, dito, huling-huli ka na, nagpapalusot ka pa. Diyan yung sa may rationalization. So, for example, nagpaalam ka sa may jowa mo na iinom ka lang, tapos pinangako mo sa kanya, talagang walang babae doon. Promise. Tapos, nung nasa may inuman ka, yung kaibigan mo, nagpicture. Tapos, doon nakita ng jowa mo na meron kang katabing babae. So, doon, huling-huli ka na meron kang kasama. Tapos, ano yung sinabi mo sa may jowa mo para makalusot ka? Naku, kaibigan ko lang yun, o kaya pinsan lang yun nung kaibigan ko, kaya yun nandun. Wala nang upuan, kaya umupo dun sa may tabi ko. So, yan yung rationalization. Huling-huli ka na sa mga aktong ginagawa mo, nagpapalusot ka pa. So, there are two types of rationalization, which is yung sour grape mechanism at saka yung sweet lemon mechanism. So, sour grape mechanism involves self-deception by avoiding a conviction and giving up and relinquish all efforts towards a goal because it is not worth the efforts anyway. Okay, ang example naman sa sour grape mechanism, dito niloloko mo naman yung sarili mo sa isang bagay. So, for example, heartbroken ka. Nakipaghiwalay sa'yo yung jowa mo. Dito sa may sour grape mechanism, ang mindset mo or yung iniisip mo, kaya naman ako nakipaghiwalay dyan, kasi ayoko na talaga, masama yung ugali niyan. Kaya kami naghiwalay kasi sa unang-una pa lang naman hindi ko na gusto talaga yan. Napilitan lang ako kasi binubuyo ako ng tropa. So, yan yung sour grape mechanism. Next naman is sweet lemon mechanism. Desirable qualities are found in what was not truly wanted. So, sa example ulit ng breakup, nag-break kayo ng jowa mo. So, syempre, masakit yon para sa'yo. Pero, dahil hindi mo siya matanggap, parang kinukonvince mo yung sarili mo na kaya kami nag-break kasi kailangan naming dalawa ng self-improvement na mas mag-i-improve kami kapag kami na lang mag-isa. And yung breakup naman namin is mutual decision na pagkasunduan naman naming dalawa. So, yan naman yung example ng sweet lemon mechanism. So, next naman is yung projection, the process of shifting the personality for an act or thoughts from oneself to another person, attributing unwanted impulse and feeling to someone. So, sa may projection, ang example naman nito ay takot ka sa sarili mong multo. So, ikaw, for example, ay
merong other party o meron kang ibang babae. Tapos nakita mo ngayon yung jowa mo nag-aayos, ganyan, nagpapaganda, nagpapabango kasi may lakad sila ng tropa niya. Ngayon, ikaw, dahil nga gawain mo, ipinoproject mo sa kanya, nagagawin niya din sa'yo. Kasi nga takot ka sa sarili mong multo takot ka na maloko. Kasi yun yung gawain mo. Yan. So, dito naman sa age substitution or transfer compensation, a device that makes it possible to discharge tension by diverting one's energy from a desired goal to a substitute one. Okay, so dito naman sa substitution, ang example naman ito, kunyari, nag-a-apply ka sa PNP, tapos nakakalimang apply ka na, and malapit ng, kumbaga, yung age mo ay 29 years old na, and magta-30 years old ka na din within this year. So, hindi ka na makakapag-apply sa PNP. Ang ginawa mo, humanap ka na lang ng ibang pag-a-applyan, which is sa may Bucor. Diba sa Bucor kasi kapag sa edad na 30 or 40, pwede ka pang makapasok doon. So, yung undesirable or yung mga, dahil nga hindi ka na makapasok doon sa may PNP, humanap ka na lang ng other opportunity or substitute para makapasok ka pa rin sa government agency. So, yan naman yung example ng substitution. So, working on a principle of substitution are compensation and overcompensation. Sa compensation, the mechanism where the individual devotes time and effort to a pursuit with increased vigor in an attempt to make up for a real or imagine inadequacy. So, ang example, yung compensation kasi, dito, mas nagpo-focus ka doon sa may strength mo rather than sa may weakness mo. So, for example, mahina ka sa math, pero magaling ka naman sa ibang subject. Ang ginawa mo, pinagpursigahan mo dun sa may ibang subject para mahatak mo yung grades mo sa mathematics. So, for example, ang naging grades mo sa ibang subject ay lahat ay nasa line of 90. Tapos, yung grades mo naman sa math is 75. Pero kahit na mababa yun, nahatak pa rin siya nung overall grades mo sa ibang subject. While sa overcompensation naman, the concentration of efforts on a narrow field at an expense of well-rounded and complete adjustment to variety of life's demand. So, sa may overcompensation naman, dito, mas nagpo-focus ka sa may weakness mo rather than sa may strength. So, ano yung example niyan? For example, magte-take ka ng board exam. Alam mo sa sarili mo na mahina ka sa criminalistic area or sa may forensic. So, ang ginawa mo, mas nag-focus ka sa may forensic. Pinalakas mo ng pinalakas yung sarili mo sa forensic and yung ibang subject ay pinagwalang bahala mo. So, ngayon, lumabas yung result ng exam. Nakita mo na mataas yung grades mo sa forensic kasi yun yung pinag-igihan mo. And the rest is mabababa yung score mo. Ang naging resulta, hindi ka nakapasa sa board exam. So, dahil nga, mas nag-focus ka doon sa iyong weakness. So, yan yung pagkakaiba ng compensation and overcompensation. So, next naman is yung reaction formation. Defense mechanism when urges that are not acceptable to the conscious are repressed and opposite attitudes or modes of behavior are expressed with considerable force. So, dito naman sa reaction formation, ito yung ugali ng babae. Ano yon? So, ang example nito, kunyari, di ba, yung jowa mo kapag nagtatampo sa'yo yan, tinanong mo, galit ka ba? Sabi niya, hindi ako galit. Galit kayo. Hindi nga ako galit. So, di ba, yung reaction niya, sinasabi niya na hindi siya galit, pero based sa may action niya, alam na alam mo na galit siya sa'yo. So, yan yung reaction formation. Opposite yung sinasabi mo sa inaakto mo. Ayan. So, next naman is yung avoidance mechanism. Avoidance mechanism, way of adjusting to a threatening situation by escaping from it. So, dito tinatakasan mo yung mga problema. So, number 1, fantasy, mental mechanism when a person substitute real satisfaction for imaginary satisfaction. So, dahil ayaw mong isipin yung problema, ang ginawa mo, nag-imagine ka na lang or gumawa ka ng sarili mong mundo. Yan. So, next naman is yung regression. Regression is a process relieving anxiety or threat, falling back on thoughts, feelings, or behavior which works successfully during the earlier period of life. So, sa may regression, dito yung parang bumabalik ka sa pagkabata.
So, ano ba yung example niyan? So, di ba nung bata tayo, kapag hindi natin makuha yung gusto natin, dinadaan natin sa iyak. Ngayon at matanda na tayo, or tumatanda na tayo, umiiyak pa rin naman tayo, pero in terms na kapag nasasaktan tayo, and hindi na natin yun pinapakita sa ibang tao. Kunyari, nagkukulong ka sa kwarto, doon ka umiiyak. So, yun yung regression. Or another example is, kung naaalala nyo yung video ni Andrea Brillantes, yung nag-baby talk, nung bumibili siya ng cream ayun, form of regression yun. Hindi ka na, kumbaga, yung akto mo, hindi na siya angkop dun sa ano mo sa may edad mo. So, yun yung regression, parang bumabalik ka sa pagkabata. Next naman is negativism, the refusal to participate in tense situation. It is a type of avoidance mechanism manifest through either active or passive resistance towards the external demands on the individual. So, dito sa may negativism, ayaw mo mag-participate or nagre-refuse ka to participate sa isang sitwasyon. So, merong dalawa yan. Active resistance, doing the opposite of what is supposed to be done, and positive resistance, doing what is expected to avoid. So, ano yung example niyan? Kunyari, sa OJT nyo, pinagpo-form na kayo. Pinagmamadali kayo, di ba? Bilis, takbo. Di ba? Form, ganyan. Sinasabi sa inyo, form. Ano yung ginagawa? Naglalakad lang, salip na nagmamadali. So, yan yung active resistance. Ang ginagawa mo ay opposite ng dapat mong gawin. While positive resistance naman, doing what is expected to be avoid. So, for example, sa school natin, bawal daw mag-vape sa loob ng school premises. So, ano yung ginagawa mo? Nagbe-vape ka pa rin ng patago. So, that is passive resistance, doing what is expected to avoid. Hindi mo naman dapat gawin, ginagawa mo pa. Yan. Identification mechanism naman, where an individual enhance self-esteem by patterning him or herself to another person. So, dito naman sa identification mechanism, kumbaga, hindi ka ganun ka confident sa sarili mo, mababa yung self-esteem mo. Tapos, lagi kang nabubuli. So, para masolusyonan mo yung problema mo dyan, ang ginawa mo, sumali ka sa may mga gangs or fraternity para lumakas yung loob mo. So, yan yung identification mechanism. Next naman is yung sublimation. Sublimation, people divert unwanted impulse into socially approved thoughts, feelings, or behavior. This type of defense mechanism is particularly healthy and social acceptable. So, ano yung example ng sublimation? For example, galit na galit ka dun sa may katrabaho mo. So, syempre, hindi mo naman siya pwedeng suntukin. Hindi mo naman siya pwedeng sabunutan. Ang ginawa mo na lang, nag-gym ka. Tapos, nirelease mo yung stress mo sa pamamagitan ng pagsuntok sa punching bag. So, yan yung sublimation. Or kaya naman, broken-hearted ka, nalulungkot ka. So, salip na mag-suicide ka, ano yung ginawa mo? Nakipagkita ka na lang sa mga kaibigan mo, nakipag-hangout ka na lang para makalimutan yung problema mo. So, yan yung sublimation. Next naman is intellectualization. Here, a person gains detachment from a threatening events to remain untouched by it emotionally. An emotional event is dealt with analytic intellectual terms as if there is something to study or be merely curious about rather than to be emotionally involved about it. So, dito sa may intellectualization, ang example naman natin dito. So, for example, namatayan ka ng kamag-anak, ng mahal sa buhay. So, syempre, ano yung feeling na mararamdaman mo doon, di ba? Malulungkot ka, madedepress ka, ganyan. So, salip na isipin mo na namatay yung ang iyong mahal sa buhay, ang ginawa mo na lang, ginawa mong busy yung sarili mo sa pag-aasikaso dun sa may burol ng kamag-anak mo. So, nagluluto-luto ka dun, ini-entertain mo yung mga bisita para hindi mo maalala yung sakit na nararamdaman mo. So, yan naman yung sa may intellectualization. So, next naman tayo sa abnormal behavior. So, abnormal behavior, a behavior that fails to meet the characteristic of the normal person. So, kung itong mga bagay na to ay hindi mo nararamdaman, ibig sabihin meron kang abnormal behavior. So, number 1,
free expression of personality. So, kaya mo nga i-express yung sarili mo. Adequate security feeling. Kapag nasa labas ka, hindi ka nakakaramdam na parang may papatay sa'yo or mananakit sa'yo. Efficient contact with reality. So, nasa realidad ka. Alam mo kung ano yung nangyayari. Adaptability to group norms. So, marunong kang mag-adapt sa kapaligiran mo. Emotional maturity. Mature ka ng mag-isip. Adequate self-knowledge. Integrate and consistent personality. So, ibig sabihin, kunyari, nalulungkot ka, yung pinapakita mong action, syempre, nalulungkot ka rin. Kapag natatakot ka, yung action mo, di ba? Takot din. So, ganyan. Kapag yan, yung mga bagay na yan ay hindi mo nararamdaman, congratulations, abnormal ka. So, this characteristic indicates na isa kang normal na tao or meron kang normal behavior. So, there are types of abnormal behavior. Number 1 is yung personality disorder. Okay, so personality disorder originates during early development process leading to maladaptive behavior. So, itong personality disorder, ito yung natutunan mo nung bata ka pa, na hanggang sa pagtanda mo ay pwede mong madala. So, una is yung classification of personal disorder, which is passive-aggressive, passive. Depend-aggressive due to indulgence. So, dito sa may personality disorder na to, ibig sabihin niya matigas ang ulo mo. So, nung bata ka, di ba, matigas naman talaga yung ulo natin eh. Kapag sinabi sa atin ng nanay natin, oh, wag kang tatakbo, baka madapa ka. Ano yung ginagawa ng isang bata? Tumatakbo pa rin. And ngayon naman, meron ka pa rin katigasan ng ulo. So, sinabi sa'yo ng nanay mo, oh, wag ka munang lalabas, wag ka munang iinom. Ano yung ginawa mo hanggang madaling araw, nasa labas ka, umiinom. And ano yung pwedeng maging result nun? Pwede kang maaksidente. So, sa katigasan ng ulo mo, napapahamak ka. Hysterical personality disorder naman, easily excitable emotional instability, dramatically attention-getting, immature with a tendency to sexualize contact with the opposite sex. So, dito naman sa may historical personality disorder, dito naman masyado ka namang OA, masyado ka namang dramatic, nabunggo ka lang ng konti, kung makareact ka naman, kala mo ka namang sinaksak, ay, sobrang sakit naman. Yan. So, yung mga ganong mga reaction, o kaya naman yung mga attention seeker. Ayan, pumapasok yan sa hysterical personality disorder. So, dito naman sa may compulsive personality disorder, excessive concern for the conformity rigid may be intelligent but trait of character explain his undoing. So, dito naman sa may compulsive personality disorder, kung napapansin nyo or nanonood kayo ng mga pelikula sa K-drama, yung may OCD or yung sobrang linis, ganyan. So, may nakita lang na hindi maayos yung pagkakasalansan ng damit, hindi na mapakali. O kaya sa may mga kulay, kunyari, ang order ng kulay ng kanyang damitan ay puro pink, tapos may nasalit doon na red. Hindi yun mapapakali hanggat hindi niya naaayos yung damitan niya. Kaya nga, compulsive personality disorder, masyado siyang maayos, masyado siyang nakasunod sa rules. Yan. So, next naman is yung paranoid personality disorder or hypersensitive, unwarranted suspicion, jealousy, envy, and feelings of betrayal. So, dito naman sa may paranoid personality disorder, kunyari sa may kapartner mo, masyado ka laging nagsiselos, sobra kang seloso, masyado kang naiinggit, inggitera ka, ganyan, or kaya feeling mo lagi kang ibebetray. So, yan, paranoid yan. Kung ano-ano yung iniisip mo, hindi naman mangyayari. So, yan yung sa may personality disorder. So, next naman is yung tinatawag nating neurosis. So, ang neurosis po ay nagagamot pa. So, ito yung mga nararamdaman natin like stress, depressions, anxiety. So, yung mga bagay na yun, pwede pa yung magamot. So, ano ba yung neurosis na yan? Neurosis or psychoneurosis are behavior disorder brought about by emotional tension resulting from frustration, sa conflict, repression, or insecurity. So, behavioral characteristic by neurotic reactions, presence of anxiety,
inability to function at capacity level, rigid or repetitive behavior, ecocentricity, hypersensitivity, immaturity, somatic complaints, unhappiness, or a great deal of unconsciously motivated behavior. So, kapag nararamdaman mo yan, meron kang neurotic reactions. So, there are classification of neurosis according to most striking symptoms. So, number 1 is yung anxiety reaction. These are principal manifested in diffuse and consciously experienced feeling of anxiety and apprehension for which they seem to be no specific basis in reality. So, dyan sa may anxiety reaction, natatakot ka sa isang bagay na malabo namang mangyari. So, dito naman sa hysteria, a disorder in which an individual manifests without identifiable physical pathology. One or more symptoms usually due to organic disease. So, dito naman sa may hysteria, meron kang nararamdaman. For example, feeling mo, sumasakit yung dibdib mo. Talagang nararamdaman mo yung pagsakit ng dibdib. Pero nung nagpa-check up ka, wala namang makitang resulta. So, yan naman yung tinatawag na hysteria. So, there are form of hysteria which is yung amnesia, a distorted in which the individual cannot recall his or her name and remember little or nothing about the past. It is obliteration through repression of awareness of the self and of historical data of all parts of one's previous existence. So, dito sa may amnesia, di ba? Madalas natin yan napapanood sa mga teleserye. Yung kapag na-aksidente, nakakalimutan yung kanyang pagkatao, yung mga nangyari sa kanya. So, there are types of amnesia, which is yung anterograde. Anterograde, the inability to remain information in which has just been seen or read. So, dito sa may anterograde, ito yung nakakalimutan mo yung mga bagay, tapos lang mangyari. So, ito madalas sa inyo nangyayari yan, yung anterograde. Yung tipong kakaturo pa lang sa inyo ng teacher, maya-maya, nakalimutan nyo na. So, anterograde yon. Ano pa yung example ng anterograde? For example, yung cellphone nyo, nababa nyo sa kung saan. Maya-maya, hindi mo na alam kung saan mo siya nababa. So, anterograde po yon. Ano pa? Kunyari, meron kang salamin. Itinaas mo lang sa may noo mo, sa may ulo mo. Tapos, maya-maya, hinahanap mo, saan ko ba nalagay yung salamin ko? Saan ko ba nalagay yung salamin ko? O, yan, example yan ng anterograde. Nakakalimutan mo yung mga bagay na kakayari lang. Susunod naman, yung retrograde. Retrograde, the inability to recall any events which took place during certain period of time. Sa retrograde, kaya nga retro, di ba, pabalik. Nakakalimutan mo yung mga nangyari sa'yo nung mga nakaraan. So, for example, na-involve ka nga sa aksidente. Nakalimutan mo yung mga nangyari in the past. Yan. Sa localized naman, the inability to recall events which are related to particular situation. So, dito naman sa may localized, example din yan na aksidente ka. Pero dun sa may aksidente mo, naalala mo pa naman lahat. Ang hindi mo lang maalala ay yung nangyari during the time na na-aksidente ka talaga. So, alam mo pa kung ano yung ginawa mo before ka ma-aksidente at saka yung after ng aksidente mo. Pero yung during the time na na-aksidente ka, hindi mo na siya maalala kasi merong part sa utak natin na kinakalimutan yung traumatic event na nangyari sa atin. So, yan yung localized. Kapag sa retrograde naman, lahat nung nangyari sa'yo in the past, nakakalimutan mo. Sa localized naman, part lang yung nakakalimutan mo. Or specific lang, which is nga yung sa aksidente mo. Tend na ang brain natin ay kalimutan yung isang traumatic event na nangyari sa atin. So, next naman is yung fugue. An amnesia state where one wanders away from his or her home or usual surroundings, and when awareness set in, there is no recollection as to how he or she came to be there. So, dito sa may peg naman, merong instance sa'yo na nakakalimot ka. So, for example, ayan nga, nag-wander ka or lumabas ka ng bahay, hindi mo alam kung paano ka nakarating sa isang specific na lugar. So, kung napanood nyo yung Tears, Queen of Tears, ni Hong Hae-in at saka ni yung bida sa My Love from the Star,
dun sa may part na yon, hindi niya alam hindi niya alam yung nangyayari sa isang specific na na situation. So kunyari nasa bahay lang siya, 'di ba? Yung isang example nga doon na isang scene nga doon, nalaglag niya yung MP3. Tapos nung pupulutin niya na, pagkapulot niya, yung interval sobrang tagal. Nakita niya yung sarili niya nakatapak, tapos nasa gitna ng kawalan. So yan ay fake. Hindi niya alam kung bakit siya napunta doon sa may lugar na yun. Ayan. So next naman is multiple personality, a dramatic form of hysteria where the patient develops 2 or more separate and very different personality. So dito naman sa may multiple personality disorder, meron kang dalawang personality. So pwede yan isang mabait tsaka isang buwisit. So iba yung personality mo nun. Yung isang personality mo, kunyari matulungin ka, tapos yung isang personality mo kapag sinusumpong ka nananaksa ka naman bigla. So that is multiple personality disorder. Next naman is yung somnambulism, a dreamlike state where the person walks about and carries on certain activities which are not remembered later. So somnambulism, ito yung tinatawag na sleepwalking. So, di ba pag natutulog ka, hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari sa'yo. So meron niyang instance or meron yatang landmark case about somnambulism. So, nag-sleepwalking siya nung gabi, tapos meron siyang sinaksak. So, di ba kapag ganun, hindi ka naman magiging liable kasi wala ka naman sa iyong lucid interval. So, yan yung somnambulism. Next naman is psychasthenia, a psychoneurotic condition accompanied by vast range of mental and emotional symptoms which cannot control. Ito naman yung meron kang nararamdaman na hindi mo makontrol. Ano yung example niyan? Ayan, yung phobia. Phobia, an irrational or exaggerated fear of an object, person, act, or situation. This may be developed towards any imaginable aspect of environment. So, ano ba yung characteristic of phobia? Reason for the fear do not make sense. Wala namang dahilan para matakot ka sa isang bagay. The fear paralyzes instead of enhance the ability to deal with the problem. So, hindi mo, hindi mo ma-deal yung takot mo doon sa isang bagay. Napaparalyze ka or naninigas ka na lang sa kinatatayuan mo. So, ano ba yung mga example ng phobias naman na yan? So, meron tayong acrophobia or nyctophobia, fear of dark, takot ka sa dilim. Acrophobia, fear of high places, takot ka sa matataas, na kunyari sa may mga buildings, ganyan. Aerophobia naman, takot ka sa paglipad. Kunyari, sasakay ka ng eroplano. Yan, hindi mo kaya yun kasi takot na takot ka. Agoraphobia, fear of open spaces. Alligrophobia, fear of cats. Algophobia, fear of pain. Tapos, meron dyan mga weird na phobia. Katulad niyan, aquaphobia, takot ka sa tubig. Tapos, meron pa dyan, ayan, dipsophobia, fear of drinking water. So, paano ka mabubuhay dyan kung takot kang uminom ng tubig? Tapos, meron pa, ayan, ecophobia or oikophobia, fear of home. So, kapag takot ka sa bahay, saan ka titira? Ayan, ito. Erythrophobia, fear of blushing. So, hindi naman nakakatakot yung merong taong nagbablush sa harap mo. Baka mamaya crush ka lang yan. Tapos, meron ka pang fear. Tapos, dito naman, ayan, ito, most common yan. Yung hematophobia, yung takot sa dugo. And, ito, hydrophobia, fear of water. Tapos, ideaphobia. Isipin mo, meron kang phobia, ideaphobia, takot kang mag-isip. Fear of thoughts. Napaka-weird ng phobia na yan. And next is, ito, yung number 28, tignan nyo, phobophobia. Fear of developing phobia. Isipin mo yun, takot kang magka-phobia, kaya ka nagka-phobia. Diba? Napaka-weird. Tapos dito naman, cytophobia, fear of eating. So, paano ka mabubuhay? Paano kung meron ka ng cytophobia, meron ka pang dipsophobia. So, takot kang uminom, takot ka pang kumain. So, paano ka pa mabubuhay niyan? So, diba? Yung mga example ng phobia na yan, meron namang mga bagay na hindi mo naman dapat katakutan. Pero dahil meron kang phobia, hindi mo siya maiwasan and it
tend to cause na mag-paralyze ka or manigas ka na lang kung saan ka nakatayo dahil dyan sa may phobia na yan. Ayan. So, yan yung examples ng phobia. So, marami yan. Some of examples lang yan. So, next naman is form of hysteria. Meron tayong tinatawag na obsession. An idea or series of ideas which recur so frequently that it interferes with normal thinking. The thoughts continues to intrude no matter how hard one tries and what activities are undertaken. So, nakakatakot kapag meron obsession yung jowa mo. So, kapag may obsess sa'yo yung jowa mo, aalis ka, ayaw kang paalisin. Kapag aalis ka, pag may pupuntahan ka, gusto sasama sa'yo. And, di ba meron pang sinasabi na, kung hindi ka lang mapupunta sa akin, walang makikinabang sa'yo. So, yun talaga yung nakakatakot. Baka patayin ka niyan sa sobrang obsessed niya sa'yo. So, kung napanood nyo naman yung kila Kiray at saka yung kay movie ni Kiray at saka ni, sino ba to? Si Enchong D, yung Love You to Death, di ba? Ang nangyari doon, ginayuman niya si Enchong D. Tapos, nung time na umepekto na yung gayuma, nasagasaan naman si Enchong D and namatay siya. So, nalibing na siya. Pero dahil sa obsession niya, bumangon siya sa hukay, tapos pinuntahan niya si Kiray. And yun, gusto niyang isama sa kamatayan si Kiray. Yun niya yung ending nun eh. Pareho silang namatay, tapos magkasama sila sa libingan. O yan, obsession yun. Next naman is compulsion, an irresistible tendency to perform an act or ritual which the individual feels compelled to carry out, even though it is recognized as irrational. He or she must do so under the to reduce the tension. So, dito naman sa may compulsion, ito naman yung mga may sakit na mania. Ganyan. Kasama dyan yung pyromania. So, ano yung example niyan? Ayan. Example of compulsion, arithmomania, the impulse to count everything. So, hindi mo mapigilan yung sarili mo na magbilang ng magbilang. Number 2, dipsomania, the impulse to drink liquor. Hindi mo mapigilan yung sarili mo na mag-inom ng alak. Ayan. Homicidal mania, the impulse to kill. So, dito naman, sa mania na to, hindi mo mapigilan yung sarili mo na pumatay ng tao. Ayan. Kleptomania naman, the impulse to steal. Napakakati ng kamay mo. Lahat ng mahawakan mo, ipinamumulsa mo. Yan. Kleptomania yan. Megalomania, the impulse of fame or power. So, dito naman sa megalomania, feeling mo, ano ka, sobrang makapangyarihan mo. Feeling mo, Diyos ka. Ganyan. Pyromania naman, impulse to set things on fire. So, dito, nakakatakot naman to sa may bahay. May makita ka lang na lighter, yung curtain niya mo, sinilaban nyo na. Tapos, may nakita ka lang tumpok ng papel, sinigan mo na. So, yan, pyromania yan. Ito ang nakakatakot. Suicidal mania, the impulse to take one's life. So, dito naman, hobby mo magpakamatay. For example, nakakuha ka ng kutsilyo. Mayat-maya ka naglalaslas. O kaya, may nakita ka ng lubid. Mayat-maya, iniisip mo na na magpakamatay. So, yan. Yan yung mga example ng mania. Hindi mo mapigilan yung sarili mo na gawin yung mga ganyang bagay. So, next naman, for form of psychasthenia, traumatic neurosis. It is manifested in a situation where an individual fear for his or her safety. So, sa traumatic neurosis, natatakot ka na merong mananakit sa'yo or merong papatay sa'yo. Operational fatigue naman, otherwise known as war neurosis, it is manifested in response to battle environment. So, ano naman yung example ng operation fatigue? Ang karaniwan na nagkakaroon na to, yung mga sundalo na na-involve sa na-involve sa mga war, ganyan. So, makarinig lang yan ng, kunyari, fireworks, ganyan, nag-aano na yan. Grabe na yung takot nila. Kasi naaalala nila yung experience nila during the time na nandun sila sa may gera. So, yan yung operational fatigue. So, next naman is psychosis. So, sa psychosis, kapag meron kang psychosis, meaning nito, baliw ka na talaga. Ito, hindi na to magagamot. Wala ka na talagang pag-asa dito kapag meron kang psychosis. So, ano yung psychosis? Psychosis are serious mental illness where behavior is unpredictable. Person suffering psychosis significantly lost or distorted of contact from reality such as delusion,
hallucination, and regression. Kapag sinabi nating delusion, ito ay tinatawag na false belief. Maling paniniwala mo. So, for example, naniniwala ka sa multo. Wala naman talagang multo. Hallucination naman, meron kang nakikita na hindi nakikita ng iba. So, for example, meron kang naririnig, usually sa auditory to, no? Meron kang naririnig na boses na tumatawag sa'yo, pero wala naman talaga. Yung iba, hindi nila naririnig yon. Meron pang another which is yung illusion. Sa illusion naman, meron naman talagang stimuli, or meron naman talagang bagay na nandun. For example, merong nakatayo dyan sa may tabi mo. So, totoong may nakatayo sa tabi mo. Pero, for example, si ano yun? Kunyari, si Sir Briley. Pero ang tingin mo kay Sir Briley, si John Lloyd Cruz. So, illusion yun. Merong stimulus, merong talagang taong nakatayo doon, pero mali yung perception mo or iba yung nakikita mo. So, yan yung psychosis. Next naman, ayan, classification of psychosis, organic or somatic psychosis stems from a wide variety of causes but damage or injury to the brain or parts of the central nervous system is always involved. So, yung organic somatic na yan, meron ka na talagang problema sa utak. So, ayan, meron tayong forms and function of psychosis, which is yung schizophrenic disorder. Schizophrenia is an indifference concerning everyday problem and the tendency to live in a world of fantasy. So, ibig sabihin dito, namumuhay ka na sa fantasy mo. Ayan, symptoms ng schizophrenia. Disorganized patterns of feelings, thinking where there is no logical reason in thoughts and feelings expressed. Apathy or absence of feelings and emotion in situation that call for such reaction. So, dito sa may apathy, iba yung pinapakita mong reaksyon. Kunyari, nagkakwento ka ng malungkot, pero tawa ka ng tawa. Ayan. Magkaibang reaksyon yung pinapakita mo. Bizarre action, which includes absorb, as eccentric gestures such as activities or hoarding and over self-decorating. So, ito nakikita natin to sa may mga taong grasa, sa may kalye, yung masyadong maraming nagkokolekta ng mga straw, ganyan, or maraming kolorete sa katawan. Seclusiveness or the narrowing of interest in social contact, ayaw mo nang nakikipag-usap sa iba, gusto mo lang mag-isa. Disorganized pattern of speech, so, bulong ka ng bulong, ganyan, merong tinatanong sa'yo, saan ka ba nakatira? Ay, pumunta ako ng mall kanina eh. O, ganyan, disorganized pattern of speech yan. Delusions and hallucination, usually auditory, so, in example ko kanina, and deterioration of conduct and personal habits. So, there are types of schizophrenia. So, sa simple schizophrenia, manifests a gradual decline of interest and ambition. The person withdraws from practically all social contact. So, dito sa may simple schizophrenia, ayaw mo nang nakikipag-usap sa ibang tao. Lagi mo nang gustong mapag-isa. Yan. So, hebephrenic schizophrenia usually begins in early adolescence and developing gradually. So, dito sa may hebephrenic schizophrenia, hindi maayos yung kinikilos mo. So, for example nga, nagkakwento ka ng malungkot, tapos tawa ka ng tawa. Ayan, sign ng hebephrenic schizophrenia yan. Tapos, yung catatonic naman, schizophrenia is marked by cycles of psychomotor reaction in stupor, partial or complete loss of consciousness and excitement phase. In the stupor phase of catatonia, the person loses all animation, remaining motionless for hours and even days. So, kapag meron kang catatonic schizophrenia, hindi ka gumagalaw. Sabi nga dyan, ayan o. Asan ba? Kaya mong gumalaw or maging remain motionless for hours or even days. Hindi ka gumagalaw. Pero that doesn't mean na meron kang katatonia ay hindi mo na alam kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo. Kapag niloloko mo yan, alam nila na niloloko mo sila. Ayan. Ayan, yan yung katatonia. Ayan. Catatonics have no insight into their condition and are completely disoriented. Hindi nila alam na meron silang catatonic
or catatonia. Feeling nila normal pa rin sila. So, yan yung catatonic schizophrenia. Next naman is paranoid schizophrenia is marked by delusion, hallucination, which are illogical and loosely organized, as well as grandiose and or persecutory nature. So, yung may mga paranoid schizophrenia, feeling nila, VIP sila. Feeling nila sila yung presidente, feeling nila sila yung mga importanteng tao. And dahil meron silang paranoid schizophrenia, feeling nila merong papatay at papatay sa kanila. So, yan. Wala silang feeling nila merong mga harm, merong babaril sa kanila, merong susuntok sa kanila. So, yan yung paranoid schizophrenia. Feeling nila sila ay mga importanteng tao. So, yan. Schizophrenia, umulit na lang siguro to, no? Nasabi ko na kanina. Okay, so meron ding affective disorder. Affective reactions of manic, depressive psychosis are characterized by period of depression or elation or both. Forms of affective disorder, manic types are marked by periods of elation where the patient are unduly boastful, excited, and hyperactive. Okay, so sa may manic kasi, dito naman yung feeling na sobrang saya mo, ganyan, tawa ka ng tawa. Sa depressed naman, person feels sad and hopeless. So dito naman, laging malungkot. Ayan, so manic, masayang masaya. Tapos sa may depressed naman, malungkot na malungkot. Pero ito yung malala. Kapag nagkaroon ka ng mixed type, person manifests symptoms of both manic and depressive symptoms. So kung meron kayong kilalang tao na tumatawa tapos biglang iiyak, tawa iyak, meron siyang mixed type ng affective disorder. So next naman, ang paranoia. Another psychotic reaction is paranoia wherein the main symptoms is characterized by suspicion. Dito tamang hinala ka. Ayan, there are common types of paranoia which is persecutory paranoia, having delusion of or persecution. The person believes that some persons are plotting harm against him or her in some way. So, yan parang merong laging papatay sa kanya. Persecutory paranoia. Litigious naman paranoia, having delusions of both persecution and grandeur and may go to great length to bring a persecutor to court. In some cases, he or she will go from court seeking legal redress. So, dito naman, feeling niya merong magkakaso sa kanya. Kaya nga litigious, 'di ba? Next naman, erotic paranoia, also called amorous paranoia, having delusion that a certain person is in love with him or her. So, sino dito yung may mga erotic paranoia? Feeling nila lahat ng tao magkakagusto sa kanya. Ayan, erotic paranoia yan. Parang lahat ng tao nai-inlove sa kanya. Ayan. Next naman, exalted paranoia, having grandiose delusion and believe him or her as someone with great power or importance, usually religious crusader, a social reformer, or inventor. So, sino example natin dyan sa exalted paranoia? Diba si Kibuloy? O, feeling niya, siya yung, sobrang taas niya, na parang siya yung Diyos. Ayan. So, exalted paranoia yan. Jealous paranoia, the most numerous mark by extreme and irrational jealousy. So, dito naman, sobrang seloso mo. For example, meron kang jowa. Yung kuya niya, pinagseselosan mo. Yung tatay niya, pinagseselosan mo. Ang malala pa doon, pati aso niya, pinagseselosan mo. So, yan yung jealous paranoia. Wala namang sense. Wala namang dahilan para magselos ka, nagsiselos ka. Baka marami sa inyo, merong jealous paranoia, ha? O, i-assess nyo yung sarili nyo. Baka meron na kayong psychosis. Next naman, forms of another form. Anti-personality, antisocial personality. This is a mentally disturbed person who is opposed to the principle upon which society is based. Characteristic of antisocial personality. Sociopath, a person who lacks any sense of social or moral responsibility due to mental illness. And psychopath, a person having personality disorder characterized by antisocial behavior indifferent to
immorality, and abnormal change in mood or activity. So, ang sociopath at saka psychopath, pareho yung walang konsensya. Hindi ka nakakaramdam ng conscience. Pero, ang pinakamalala kasi dyan is yung psychopath. Kasi dito sa may point na to, pwede ka ng, yung tipo ng tao na psychopath is yung walang awang pumatay. Ayan. So, eto kasi ang characteristic ng psychopath and sociopath. Halos pareho lang sila. Mas malala lang talaga yung psychopath. So, a classic manipulator or con artist. So, dito, manipulator ka. So, kapag nagsasalita ka, parang ikaw lagi yung biktima. Pangalawa, one of the most significant characteristic of this personality is to be absent of conscience or guilt feeling. So, hindi sila nakakaramdam ng konsensya. So, for example, nanakit na sila, wala silang konsensya. Hindi nila nararamdaman yun. The person has not incorporate the moral values of society into his life. So, hindi niya kinikilala yung mga moral values na meron tayo. He is often a glib and convincing speaker and represent himself extremely well. So, ito daw yung mga may psychopath, yung mga psychopath o sociopath, magaling tong magsalita. Sobrang galing magsalita. Mapapaniwala ka nila sa sobrang galing nila. Next naman, antisocial personality is selfish and strive for physical pleasure. So, kung meron silang gustong bagay, gagawin nila lahat para makuha nila yun. Number 6, most of his pursuit revolve around manipulating people to acquire personal gain. He is often impulsive and demands immediate satisfaction. So, kapag may gusto siya, gusto niya agad makuha. He is unable to learn from past experience. So, kahit na meron siyang na-experience, for example, nakulong na siya, hindi siya natututo dun sa may na-experience niya na yun. Kunyari, nakalabas siya sa kulungan, gagawin niya pa rin yun. Kunyari, na-involve siya sa sexual assault. Pag nakalabas siya, gagawin niya pa rin yun. Paulit-ulit niya pa rin gagawin yun. And next is, he is a chronic liar. So, ibig sabihin, pag nagsisinungaling siya, parang totoong-totoo yung sinasabi niya. Hindi mo masasalamin sa kanya na nagsisinungaling siya. And kapag nilagay mo nga yung mga tao, yung mga sociopath and psychopath sa lie pinagamit mo sila ng lie detector, hindi na ma-detect ng lie detector kung nagsisinungaling sila. Kasi ganun ka-natural sa kanila yung pagsisinungaling. Dahil nga wala naman silang konsensya, di ba? Hindi sila nakakaramdam ng parang yung nararamdaman ng normal na tao na kapag nagsinungaling, di ba? Alam mo na nagsisinungaling ka, yung heart rate mo tumataas. Tapos, yung paghinga mo, nagkakaroon ng changes. So, sila hindi na, parang natural lang na nagkukwento. So, yan yung characteristic ng psychopath and sociopath. So, dito na tayo sa favorite part nyo, deviant sexual behavior. Sa may mga bata dyan, SPG na po ang pag-uusapan natin. Okay? So, as to choice of sexual partner, so meron tayong tinatawag na heterosexual, sexual desire toward opposite medically acceptable and socially acceptable. So, ito yung heterosexual, ibig sabihin, nagkakagusto ka sa opposite sex mo. So, yung babae, nai-inlove sa lalaki, and yung lalaki, nai-inlove sa babae. Sa homosexual naman, sexual desire towards the same sex. So, dito naman, nagkakagusto ka sa katulad mo ng sex. For example, babae, nagkakagusto sa kanyang kapwa babae. Lalaki, nagkakagusto sa kanyang same sex. Lalaki sa lalaki, ganyan. Infantisexual, sexual desire towards an immature person. So, dito naman, mahilig ka sa bata, mahilig ka sa grade 12. Ayan, mahilig ka sa senior high. Ayan, infantisexual. Mas mahilig ka sa may mga bata which is below 18 years old. Ito, bestosexual, sexual desire towards animal. So, dito naman, ang gusto mo, yung mga may 4 na paa, katulad ng baka, kambing, baka gusto nyo pa, manok. Ayan, i-assess nyo yung sarili nyo, baka meron na kayong problema, sexuality. Ito naman, antisexual, a form of self-abuse or solitary vice carried without the cooperation of another person. Okay, number 6, gerontophilia, sexual desire with elder person. So, gusto mong
gusto mo kapartner yung yung matatanda. Necrophilia, dito naman, ang gusto mong kapartner or ka-intercourse, yung mga patay. Incesexual relation between person who are by reason of blend relationship cannot legally married. So, for example nito, may reunion kayo, tapos ang trip mo maghanap ng magiging jowa. Sino ba yung mga kasama nyo dun? Di ba? Mga pinsan. Naghahanap ka ng magandang pinsan. So, yan yung sa choice of sexual partner. So, dito naman as a instinctual sexual urge, satyriasis, excessive sexual desire of men to intercourse. So, dito naman, sa satyriasis, ang lalaki ay mahilig makipag-sex. Siya yung laging nag-aaya, ganyan. Sa nymphomania naman, strong sexual feelings of women. So, dito naman, mas mahilig yung babae. Kumbaga sa malibog yung babae. Sa satyriasis, malibog yung lalaki. Ayan. Dito naman sa number T, sexual anesthesia, absence of sexual desire or arousal during sexual act in woman. So, dito, yung lalaki hindi na tinitigasan. Kumbaga, hindi siya nagkakaroon ng arousal. Hindi tumitigas si Junjun. Ayan, sexual anesthesia yan. Dyspareunia, painful sexual act in woman. So, dito naman, kapag nakikipag-sexual intercourse yung babae, masakit yung penetration. So, dito kasi pwedeng hindi nagkakaroon ng lubrication yung babae, kaya masakit. And this dyspareunia can cause na magkaroon ng bleeding yung private part ng babae during intercourse dahil nga walang lubrication. Ayan. So, next naman, vaginismus, painful spasm of the vagina during sexual act. So, kaya nga spasm, di ba? Naniniga. So, sino ba yung kilala nyo na dalawang personality na na-involve dyan, di ba? Yung King and Queen of Luck, si John Lloyd Cruz at saka si Shaina Magdayaw sa vaginismus na yan. Next is old age, weakening of sexual feeling in the elderly. So, dito, di ba kapag tumatanda na yung isang tao, hindi na siya ganun ka sa sex. Ayan, weakening of sexual feelings. Hindi na siya masyadong nakakaramdam ng sexual urge. Ayan. So, yan ang instinctual sexual urge. So, next naman is to the mode of sexual expression or way of sexual satisfaction. So, dito sa oralism, or illumination, the use of mouth as a way of sexual gratification such as fellatio, cunnilingus, or anilingus. So, dito, ano yung dinidilaan mo? Yung private part ng babae. O kaya naman, dinidilaan mo yung anus nung kapartner mo. So, dito naman sa sadomasochism or algolagnia, vain or cruel acts as a factor for gratification such as sadomasochism and masochism. Kapag sinabi natin sadomasochism, gusto nito yung nananakit. Ayan, yung mga sadista habang nagsesex. And masochism naman, ito naman yung gusto siya sinasaktan. So, yan yung sadomasochism. So, pareho na meron siya, gusto niya sinasaktan siya at gusto niyang nananakit siya. So, yan yung sadomasochism. So, after ng intercourse na to, bugbog na tong dalawa na to. Next naman, fetishism is a form of sexual perversion wherein the real or fantasized presence of an object or bodily part is necessary for sexual stimulation or gratification. So, atomic, clothing, necrophilia, odor. So, dito naman sa may fetishism, for example, meron kayong kapitbahay nagnanakaw ng panty. Ayan, fetishes yun. Nagkakaroon siya ng gratification or sexual stimulation kapag umaamoy siya ng panty. Ayan, pwede yang sa mga clothing, ganyan, nangunguha siya ng mga damit ng babae, kaya ng bra para amoy-amoyin kasi dun siya nagkakaroon ng sexual stimulation or nagkakaroon siya ng arousal. Next naman, as to body part, alam niyo yan. Sodomy.
sexual act through anus of another human being. So, kapag nakikipag-sex ka, wrong hole ang pinapasukan mo. So, yan, sodomy. Kaya nga sodomy, di ba? Ano ba yung, saan ba lumalabas yung dumi ng tao? Di ba? Sa anal. So, dun pinapasok yung testicle or ang tawag dito, yung sexual part nung lalaki. Next naman is uranism or sexual gratification is attached by fingering, pounding the breast, licking parts of the body. So, uranism, dito naman sa ibang part ng body. So, pwedeng sa finger, sa may breast, ayan. So, self-explanatory na yan, alam nyo na yan. Protage naman is a form of sexual gratification characterized by the compulsive desire of a person to rub his sex organs against one's part of body of another. So, dito naman, kinikis-kis yung sexual organ sa part ng ibang tao. So, kunyari, sa hita, ganyan. So, usually, saan yan nangyayari? Sa may bus, ganyan. Yung kunyari lang na dikit, ganyan. Tapos, pantialism is a form of sexual deviation wherein a person has special affinity to certain parts of female body. So, yan yung as part of the body. Next naman is as to visual stimulus. Voyeurism is a part of sexual perversion characterized by compulsion to peep, to seek person undress or perform another person's activity. So, dito, sa voyeurism, naninilip. Ayan. Mixoscopia or scoptophilia is a sexual perversion wherein a sexual pleasure is attached by watching couple undress or during their sex intimacy. So, dito naman, gusto mo, nanonood ka lang. Ayan, hindi ka nakikipag-participate, nanonood ka lang ng dalawang tao na nagkakaroon ng sexual intercourse. So, next naman, as to number, proilism or manager trios, a form of sexual perversion in which 3 persons are participating in sexual orgy. So, eto, marami-rami yan, tatluhan. Pluralism naman is a form of sexual deviation in which a group of people participate in sexual orgies or tinatawag na sexual festival. So, talaga ito mas marami kaysa dun sa pluralism. Next naman, other sexual deviance. Corporalia is a form of sexual deviation characterized by the need to use obscene language to obtain orgy. So, dito, habang nakikipag-sexual intercourse ka, minumura mo yung partner mo. Ganyan. So, Donoanism naman is describe a form of sexual deviation characterized by promiscuity and making seduction of many women as part of his career. Ayan, so Donoanism. Indecent exposure or exhibitionism, the willful exposure in public place of one's genital organ in the presence of another person, usually at the opposite sex. So, dito, indecent exposure, pinapakita mo yung ari mo kahit nasa jeep ka lang, nasa bus, ganyan. So, yan yung other sexual deviates. So, last na topic about sa victimology is yung sa human behavior is victimology. So, victimology is the study about victims of crime. So, dito ang pinag-aaralan ay yung nabiktima ng krimen. It is a branch of criminology that deals purely on the underlying factors of victimization and the contributory role of the victim in the commission of crime. So, dito sa may victimology, pinag-aaralan kung bakit ba ang isang tao ay nabibiktima. Ano ba yung kinalaman niya? Meron bang reason kung bakit siya nabiktima? So, yan. Diyan pinag-aaralan yon. Victimology, being the study of the crime targets, shows that a person becomes victim of a crime consciously, knowingly, or unconsciously, or unwillingly. A person could become a victim due to his own action or fault. He somehow contributes to the commission of crime because of his own making. So, dito sa may victimology, inaalam kung yung isang biktima ba ay merong participation kung bakit siya nabiktima or wala naman siya siyang alam kung bakit siya nabiktima. So,
consciously or unconsciously. And scientific study of physical emotions, financial harm people suffer because of illegal activities. Include in this definition is the victimization occurring for victims with the criminal justice system. So, victim is individual who experience loss, injury, or hardship for any reason. So, yung mga biktima daw, ito yung mga tao na naka-experience ng loss or kaya yung mga nanakawan, injury, or yung mga nasaktan, or hardship for any reason. So, crime victims above as a result of illegal act. So, pwedeng sa illegal act. Direct, pwede siyang makategorize in tatlo, which is direct, primary. Itong mga biktima na to, sila yung naka-experience ng loss, ng injury, or ng abuse. So, sila yung talagang nakaranas nung mismong kriminalidad. And indirect naman, or secondary, ito yung mga family nung actual na biktima. So, family of, and those who suffer emotionally or financially, but are not immediately involved in physical injury. So, dito, dahil ikaw ay kapatid or nanay nung biktima, syempre nakakaramdam ka rin ng victimization. So, syempre nasasaktan yung anak mo, nasasaktan ka para sa anak mo. Ayan. So, ikaw ay indirect or secondary victim. So, dito naman sa tertiary victim, someone who is indirectly affected by a crime, such as community or a group of people. So, dito sa may tertiary victim, for example, nanonood ka lang sa balita. Diba? Nanonood ka lang, tapos nakakita ka yung nakita mo sa balita na yung isang bata ay minolestya ng kanyang tatay. So, doon, sobrang apektado ka, galit na galit ka doon sa may tatay nung bata na nagmolestya. So, ikaw ay nakakategorize as tertiary victim. Wala ka namang kinalaman, hindi mo naman kilala yung biktima, pero apektado ka. So, yan yung categories ng victim. So, ano ba yung mga types ng victim? Direct, indirect, and tertiary. Kapag direct, ikaw yung naka-experience ng crime. Indirect naman, naapektuhan ka kasi kamag-anak mo, yun na biktima. And tertiary naman, kunyari, audience ka lang, ganyan, pero naapektuhan ka pa rin nung kriminalidad na nangyari. So, yan. Next naman is typology of criminal victims, general classes of victims based on the classification of Hans von Hentig or an Europe lawyer. So, the young, the weak by virtue of age and immorality. So, madalas daw nabibiktima ang mga bata. Siyempre, wala namang alam yan eh. So, di ba nga sa may mga nangunguha ng sa mga kidnapping, di ba? Madalas bata yan kasi wala namang laban ang isang bata. O kaya naman, sa mga kumukuha, yung sa may van na nag-iikot-ikot daw tapos kumukuha ng bata. So, syempre, kinukuha nila yung bata kasi alam nila na wala naman niyang palag. Next naman is the female, often less physical, powerful, and easily dominated by males. So, kaya daw madalas or mas nabibiktima yung mga babae kasi weak daw sila or mahihina yung mga babae. Hindi katulad ng mga lalaki. The old, the incapable of physical defense and the common object of the confidence scheme. So, dahil nga matatanda na yan, hindi na sila ganung kalakas para protektahan yung kanilang sarili. Kaya, kasama din sa mga nabibiktima ang mga matatanda. The mentally defective, those that are unable to think clearly. So, yung may mga sakit sa pag-iisip, ayan, mabilis din silang madali din silang mabiktima. The immigrants, those that are unsure of the rules of conduct and the surroundings. So, yung mga, kunyari, yung mga galing na probinsya na nagpupunta sa Manila, di ba? Sila yung madalas na nabibiktima kasi hindi naman nila alam kung ano yung kalakaran doon sa may lugar na yon. So, sila yung mga madalas na naloloko. The minorities, racial prejudice may lead to victimization or unequal treatment by the agency of justice. So, yan yung mga types ng criminal victims. And psychological types of victim, yung mga madalas doon na nagiging biktima ay yung mga depressed,
submissive person by virtue of emotional condition. So, dahil sa sobrang dami ng iniisip, ayan, nabibiktima tuloy. The acquisitive or greedy person who wants more that what is sufficient makes a natural victim of crime. So, yung mga greedy, ayan, nagiging biktima din yan. A wanton or overly sensual, a person ruled by passion and thoughtless seeking pleasure. The lonesome, the person who eventually becomes a victim by virtue of wanting companionship or affection. So, dahil gusto mo nang makasama, naghanap ka ngayon ng apam. Tapos, nung pinakasalan ka ng apam, pinatay ka naman. So, yan, lonesome. Kasi naghahanap ka ng affection ng taong kakalinga sa'yo. Ngayon, napahamak ka. Heartbroken, one who is emotionally disturbed by virtue of heartaches and pain. So, yung mga na-heartbroken daw, ayan, pwede yung mabilis yung mabiktima. The tormented, a victim who asks for it, often from his own family or friends. So, yan yung mga under naman ng psychological types of victim. Next, other types of victim by Benjamin Mendelssohn. European defense attorney created his own classification of victim types. This includes the following 6 categories. The completely innocent victim, such as person in an ideal victim, in a popular perception in the category place persons victimized while they were unconscious and the child victim. So, dito naman sa may incomplete innocent, so, wala silang kaalam-alam na mabibiktima na pala sila. Victims with only minor guilt and those victims due to ignorance. So, nabiktima ka dahil sa katangahan mo. Ayan. Minor guilt and those victimized due to ignorance. The victim who is just as guilty as the offender and the voluntary victim. Suicidal cases are common to this category. So, yan. Number 3. The victim more guilty than the offender. This category was described as continuing person who provoke the criminal or actively induce victimization. Number 5, the most guilty victim who is guilty alone. An attacker killed by would-be victim in the act of defending themselves were placed in this category. So, and last is the imaginary victim, those suffering from mental disorder or those victim due to extreme mental abnormality. So, yan yung other types ng victim ayon kay Benjamin Mendelssohn. So, ayun, tapos na po ang ating presentation. Thank you sa pakikinig. Mag-aral po kayo ng mabuti para sa IRI makapasa at makagraduate. Thank you so much.